Hello mga ka-Kingpins, and for today's video, samahan nyo ulit kami sa aming ganap. Maaga ngang pumunta dito sa bahay ang pinsan ko, kaya maaga din nga akong nagising at bibili nga daw siya ng container at gagamitin nga daw nila sa pagbuhos. 10 container nga daw ang bibili niya, kaso 4 lang yung available, kaya nga pinabuhos ko na lang yung laman ng tubig yung ibang container dyan para makompleto nga ang 10 container. Discounted nga ang presyo ng container at sabi ko nga ay pinsan ko lang naman. Hindi din naman sa akin yan container na binibenta, kay mama nga yan. Nakakaipon nga siya ng container dahil nga sa kanya kami bumibili ng mantika, at maramihan nga minsan kapag nga mabinta ang aming food cart, mas madali siyang makapag-ipon ng container. May pinuntahan nga si mama kaya wala siya dito ngayon, kaya ako ang nag-asikaso na lang. Sayang din naman ang benta at pambili din yun ng ulam. Bago nga ako dito magkape, nilinisan ko nga muna ang lamesa at sobrang ang kalat. Pati nga mga basura ay nakatambak pa nga dito sa taas ng lamesa, kaya pinantanggal ko na nga. Nakaw space pa nga itong mga basura na to. After ko nga magpunas ng lamesa, nagwalis nga muna ako dyan. Nakaka-stress nga tingnan minsan na nagsimula na nga magtrabaho ang mga tauhan, tapos napakakalat pa nga ng kapaligiran. Sabi ko nga dati, bago nga sila magsimula ng kanilang trabaho, kung pwede magwalis nga muna sila. Kaso nga minsan sa una lang talaga susunod sa utos mo. Tapos after ilang araw nga ay makakalimot naman, kaya nga tayo na lang nga ang mag-adjust. Relate din ba kayo mga business owner? Ayan nga, ang dami kong ang nawalis na kalat. Iba nga kasing kasamahan namin dito, kahit may basurahan ay hindi nga nilalagay sa basurahan ng basura nila, lalo na nga ang mga bata. Kaya nga hindi talaga maiiwasan na maraming kalat dito sa amin. Nagtitimpla na nga ako dito ng gatas na choco at 3 tasa nga yung tinitimpla ko, at sabi nga ng mga anak ko at magkakape din nga daw sila. Tapos ko na nga matimpla ang kape, pero hindi ko nga muna sila tinawag at mainit pa nga ang kape, baka nga mapaso sila. After ko nga magkape, magluluto na nga ako ng ulam namin sa pang-umagahan. Skinless na longganisa nga itong niluluto ko. After ko nga maluto ang ulam, nilagay ko nga dito sa nilalagyan namin na salamin para hindi nga makain ng pusa. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko, kung nagugutom na sila, kumuha lang sila dyan. At ito nga si Kuya Prince, bata pa nga, inigosyante na nga, nagbebenta nga ng pog. Sana nga hanggang paglaki niya, hindi nga magbago ang hilig niya na magnegosyo. At ito nga si Lucas, dito nga sa loob ng bahay ni Lola niya kumain, at naguguluhan nga siguro doon sa labas, at marami nga nagtratrabaho. Ngayong araw nga, graduation nga ng kapatid ko, kaya nga ayan nga, busy nga ang mga person. Si Ate M nga lang ang nag-ayos kay Jamel at kay Mama. Ayan nga si Mama, ang ganda-ganda, naka-lady in red. Sakto pa nga ngayong graduation, hindi niya nga mahanap ang necktie niya, kaya manghihiram na nga lang daw siya sa kanyang kaklase, kasi dapat nga kompleto talaga yung uniform nila. Sabi ko nga kay Kuya, ihatid na lang niya sila Mama, at pinagamit ko na lang nga yung tricycle sa kanya para nga hindi na sila Mama magantay ng tricycle, baka nga matagalan pa at late na nga sila. Bago nga sila dyan umalis, nagpabili nga ako sa kanila ng lugaw. Sabi ko nga kasi yung mga bata gusto nga kumain ng lugaw. Tricycle din pala ni Kuya yung ginamit nila, at hindi nga yung tricycle namin. Nakabalik na nga sila Ate M, at ito nga nakabili nga sila ng lugaw at ng macaroni. Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessings, at syempre sa inyo na rin mga ka-Kingpins. Bukas naman ulit.